Full fondant cake tayo for today's video mga B. Hello mga kapakakes and mga kaputoy! So for today's video, ayan, gagawa na tayo ng full fondant cake. And uunahan ko na nga kayo, hindi ako expert sa paggawa ng fondant cake. At alam nyo ba, sa 4 na taon ko ng pagiging baker, ay ika-5th time ko palang gumawa ng full fondant na cake nga. Kaya sana wag nyo naman akong i-bash kung hindi ito perfecto mga dzay. So ang size nga ng cake natin ay 6x6 na naging 6x7. Kung nakikita nyo, iba't ibang filling yung nilagay ko. Pero naglagay ako dito ng chocolate ganache sa gilid para yun yung magiging balakid. Balakid! Yun yung mag-hold sa gilid para yung mga ating filling sa gitna ay hindi mag-awas-awas. Hindi lumabas sa gilid ng ating cake. And alam nyo ba, isa sa pinaka-struggle ko yung mag-ganache na yung consistency ng aking chocolate ganache ay itong parang peanut butter na consistency. Ayoko talaga ng ganito. Hindi ko alam, pero yun yung mga ina-advise usually sa mga pinapanood kong mga video o cake video na pag nagaganache daw, dapat parang peanut butter consistency na daw yung kanilang chocolate ganache. Pero hindi ako sanay dito, and mas gusto ko pa rin na runny yung consistency ng aking ganache kasi feeling ko mas na-spread siya. Ayan, yan yung gusto ko, yung parang na tawag doon, basta parang na-spread out talaga siya sa buong cake. Kasi pag ganitong tignan nyo, parang may mga bukol-bukol siya sa gilid. Kasi medyo nakakapalan ko na ganitong part, nakakapalan ko sa gitnang part. Ay nako, ewan ko. Basta mas bet ko talaga yung runny consistency. Hindi ko alam kung ako lang o kayo ba na gumagawa. Please enlighten me and advise me more. Advise me more ha. So, ayan, natapos na tayong paggaganache. Dito, sabi ko, magko-cover na ako ng cake. And alam nyo ba na super na-rush ako dito kasi supposed to be, dapat ang order nito ay November 8. Pero, chinata ko ni customer na kung pwede daw na November 7 o bukas na gagawin yung cake. So, nag-chat sa akin November 6. So, syempre, nagsala-sala si Iyay kasi hindi pa naka-bake, hindi pa nakagawa ng mga topper. Pero nagsabi naman si customer na okay lang daw, kung hindi ho daw kaya na i-gawing full fondant, gawin na lang soft icing with printable topper. So ako hindi ako magpapasugot. And dahil alipin tayo ng salapi, sayang din ang benta, guys. Kaya pinush ko talaga for the go na to. And nakabili na ako. O, diba, nahulog na. Tinanggal ko pa dito yung mga kasi hindi ako na-satisfied. Kasi nung kinakabit ko na yung ginawa ng asawa ko na fondant topper ay sobrang laki pala. Pero supposed to be, ito talaga siya. Ito talaga yung nasa picture sa inspo. Yan talaga siya. Ma-cover niya lahat, buo yung cake natin. So sabi ko nga, kung ginawa kong 6x6 tong cake na to, ay mas malaki pa yung face topper natin kaysa sa height ng ating cake. O diba, papansin pa talaga yung lamok. As in lately, ang daming lamok dito sa bahay. Di punggol talaga. After na magpaani, Diyos ko, dumami talaga yung mga lamok. So, isa-shoutout ko din yung asawa ko na gumawa nitong face topper natin kasi sobrang galing niya talaga. Alam nyo ba, hindi ako nakakagawa ng ganitong kaganda o ganitong kapulido kasi first time niya lang yan gumawa. Sabi ko nga sa reels ko nung nakaraan, sobrang na-amaze ako and appreciate ko talaga yung asawa ko, and sobrang nakaka-proud kasi hindi talaga yan nagtatandog ng hindi talaga yan tumutulong sa akin sa paggawa ng cake. Ako lang din talaga lahat. Pero sobrang nakaka-proud nang gumawa siya ng face topper. At first time niya lang din talaga na gumawa nun. Pero grabe, grabe siya kahipit. Grabe kauti nga tao. Pero grabe din ang reklamo niya sa ngalay ng liog niya. Pero sobrang nakaka-happy kasi tumutulong na yung asawa ko talaga sa sa mga cake ko, ganun. And siya naman din talaga yung katulong ko sa lahat ng bagay dito sa bahay, sa mga anak ko. Sobrang happy ako. Tumutulong na talaga siya sa akin. Diba? And ayan yung mga ginawa ko pang fondant topper sa ating cupcakes. Ito rin yung inspo ng cake niya. And sa magtatanong, ito po ay EMF fondant ang gamit ko dito. So laban na laban yan sa init at ulan. So thank you so much Mamaru sa pag-order. Grabe, may pati pa talaga si Madam. Thank you so much Madam. Bawing-bawi yung pagod talaga namin mag-asawa. Ayan, yung nagluto na rin ng puto at kutsinta. Yung asawa ko rin, grabe no? Nakaka-proud talaga yung asawa ko And after nga namin na-deliver yung cake, ay ginawa ko naman tong isang cake na in-order din sa akin. Customer ko na suking-suki ko na talaga. So ayan, binigyan niya pa ako niya ng Balenciana at ng handa niya na spaghetti. Oh, thank you so much Madam, and thank you so much guys for watching. Bye!